Kalalabas lang ng leaks para sa Black Clover Chapter 381, 382 and 383. At dito ay mafe-feature ang napakatinding sagupaan, napakatinding 1v1 sa gitna ni Lucius Zogratis sa kanyang Ultimate Wizard Emperor form kontra dito naman kay Yuno Green Burial na nababalot ng anti-magic at kung paano niya gagamitin ng sabay-sabay ang Wind Magic, ang Star Magic at ang anti-magic ni Asta para makabuo ng mga panibagong spell tulad na lamang ng isang spell na mas malakas pa sa Never Neverland. Kung paano nila mababalik si Asta at si Libe matapos nitong tamaan ng napaka-vital na hit mula kay Lucius. At ang comeback ng dating mga villain earlier sa story na tutulong ngayon kay Asta. Tulad na lamang ng Elves, Miraya at nitong si Patri at ng Diamond Kingdom na kinabibilangan naman ng 8 Shining Generals na kung saan ay naroroon si Mars at ang User, ang nagtataglay ng Earth Spirit. Ang lahat ng yan ay tatalakayin natin dito sa ating chapter spoiler and leaks para sa Black Clover chapter 381, 382 hanggang 383. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter 381 ay The Ultimate Mage. At sa pagsisimula ng chapter na ito ay nangyari na nga ang sagupaan sa gitna ni Lucius at nitong si Yuno. Ayon dito kay Fenral, siya ang pinakaunang nakapansin at nakakita na nababalot na rin ng anti-magic si Yuno. As you know guys, nabalot din nga ng anti-magic ang buong Black Bulls, kaya naman alam nitong si Fenral kung gaano kalakas si Yuno ngayon. Dahil bago pa nga lamang siya magtaglay ng anti-magic, alam na niyang napaka-open ito. What if pa kaya na meron na itong Wind Magic, Star Magic at ngayon may anti-magic pa. Ngayon as for Yuno's perspective naman, manggagaling naman tayo sa POV nitong si Yuno habang gamit-gamit nga niya ang sword ni Asta na may anti-magic. Napaisip itong si Yuno na kung paano daw nagagamit ni Asta ng napakagaan na ihahampas at naibabalibag ng napakadali ang napakalaking sandatang ito. Dahil para kay Yuno, napakabigat ng Demon Slayer sword na to. Si Lucius Zogratis naman mas lalo pang nagiging cautious ngayon dahil alam naman natin na itong si Yuno pa lang gamit ang kanyang dalawang original na magic, alam na natin na napaka-dangerous niya. Ngayon pa kaya na may anti-magic pa siya. Kaya talagang nag-iingat itong si Lucius dahil konting pagkakamali niya lang pwede niya nang ikamatay yun. At dito nga ay hindi nagtagal, pinagsama-sama na nitong si Yuno ang kanyang tatlong magic na tinatagalay. Gamit ang pagko-concentrate at ang pagcha-channeling ng kanyang magic, pinaghalo-halo niya ang Wind Magic, ang Star Magic at ang Anti-Magic para gumawa ng panibagong spell. Tinawag niya ang spell na ito na Black Crescent Moon of the Kamitachi. Napaka-interesting pero hindi natin yan makikita dito dahil wala pa nga tayong kahit na anong leaks at bawal yun. Kaya kailangan nating antayin ang full chapter review para makita natin ang panel para doon. However, tulad nga ng ginagawa nitong si Lucius nang gamitan din siya ni Asta ng kanyang mga anti-magic swords, nagawa din niyang iwasan ng ataking ginagawa ni Yuno gamit ang kanyang bagong magic na ito. Nagawa niya itong posible sa pamamagitan ng ninakaw niya na permeation magic mula dito kay Poised Gildre, ang former na Magic Knight Captain ng Purple Orcas. So huwag kayong magtaka guys kung hindi tumatama ang anti-magic na ito, knowing na anti-magic nga dapat gumana ito sa kahit na anong magic. Pero yun din yung dahilan kung bakit kinailangang nakawin nitong si Lucius ang magic nitong si Gildre Poised dahil ang mismong magic niya ay ang mismong counter para sa anti-magic ni Asta. Paano gagana ang anti-magic niya kung tumatagos nga lang ito sa kalaban? After ma-evade at maiwasan nitong si Lucius ang ginagawang mga atake ni Yuno, binabalak niya na pumunta sa likod nitong si Yuno at gamitan ng soul magic ang parte ng katawan nitong si Yuno na hindi nababalot ng anti-magic. At hindi nagtagal dumating ang pagkakataong yun, ang opening para patayin ni Lucius itong si Yuno. However, nagulat na lamang si Lucius nang biglang nawala ang kanyang magic. Hindi niya alam kung ano nangyari, kung bakit hindi gumana ang soul magic niya na kayang-kayang mag-one tap ng kahit na sinong kalaban. Dito niya na-realize na gumamit ng panibagong combination na naman ng magic itong si Yuno. Kung dati ginamit niya ang Never Neverland para i-counter ang soul magic nitong si Lucius, ngayon ay ginamit niya naman ang Black Neverland. Ang Never Neverland na version na may anti-magic
na nagagawang makancel out ang lahat ng magic sa loob ng space ng sphere na yon. Makakarating naman tayo kay Noel na ngayon wala ng sapat na magic. Hindi na niya magagawang patayin at talunin pa ang paladin version ng kanyang nanay na si Aishie. Dahil alam niyo naman guys, nanggaling nga siya sa kanyang spirit dive. Ginamit niya ng kanyang Valkyrie na dragon armor form. However, tulad nga ng nasabi sa spoiler na ito, hindi na yun sapat. Hindi niya na magagawang talunin ang mas lumakas pa na paladin version ni Aishie. Na dahilan kung bakit dumating na dito at pumasok na sa eksena si Mereoleona habang sinasabi dito kay Noel na hindi niya na kailangan pang magpilit. This is no longer her fight alone. Kailangan itong si Mereoleona nang tumalo sa kanya na hindi naman nakakapagtaka guys, knowing na itong si Mereoleona ay na-reach na ang kanyang final form, ang form na kung saan nakukuha at nakokontrol niya na mismo ang mana. And then magkakaroon ng switching of scenes at makakarating tayo ngayon kay Asta na sinusubukang i-heal ni Mimosa. However, the problem here is that hindi na sapat ang magic na meron nitong si Mimosa. Hindi na sapat ang mana na meron siya. Dahil para kay Mimosa, kailangan daw niyang gamitin ang kanyang ultimate magic para ma-heal ang mga wounds nitong si Asta dahil napakalala nito. However, kapag ginawa niya yon, madidrain ang lahat ng kanyang mana na mangangahulugan na hindi niya na matutulungan ng kahit na sino pa sa battlefield maliban dito kay Asta. Na alam naman niya na kung gising daw itong si Asta, hindi papayag si Asta. Hindi niya hihilingin ang complete recovery kung ang kapalit nito ay hindi na mahihil ang iba pang mga Magic Knights na kinakailangang matulungan. Nang dahil sa napakatinding doubt at pag-iisip na ito ni Mimosa, pinuntahan na siya ng napakaraming mga angels dahil inutusan na pala nitong si Lucius na patayin na talaga itong si Asta. Buti na lamang dumating na ang iba pang mga Magic Knights at sinabi, kinumbinsi nila itong si Mimosa na okay lang. Kailangan talaga niyang i-heal si Asta dahil si Asta ang susi para manalo sila sa war na ito. Nang dumating na sa punto na na-convince na si Mimosa, dumating naman si Morris. As you know guys, muntik na ngang mapatay nitong si Mereoleona si Morris. However, nagawa na naman yun ng paraan ni Lucius. Ni-revive niya at ibinalik niya sa mas malakas pang form itong si Morgan, itong si Aishie at maging itong si Morris. At sa pagkakataong ito, dumating naman ang mga Magic Knights mula sa Diamond Kingdom. At hindi ito basta-bastang mga normal na mga casual na mga Magic Knights lang sa Diamond Kingdom. Ito ay ang 8 Shining Generals na kinabibilangan nitong si Mars. Habang sinasabi na tulad daw ng sinabi ni Asta sa kanya, tutulungan niya si Asta kapag dumating ang pagkakataon na kailangan siya nito. Now at first, kinabahan at natakot pa itong si Mimosa dahil of course, hindi naman niya alam kung kakampi ba o kalaban ng 8 Shining Generals. Pero kinalma naman siya nitong si Mars habang sinasabi na nasa side daw sila ng Clover Kingdom. Ngayon, this was quite a reunion guys dahil as you know, nanggaling nga itong si Morris sa Diamond Kingdom. Siya din ang dahilan kung bakit namatay ang former king ng Diamond Kingdom. Kaya naman para bang may grudge itong mga ito sa isa't isa. At dito'y may mai-introduce na panibagong napakalakas na karakter. Ang isa sa mga miyembro ng 8 Shining Generals na nagtataglay ng Earth Spirit. Yun ay walang iba kung hindi itong si Ferimena. Ayon dito kay Morris, itong si Ferimena ang kanyang pinaka-perfected, pinaka-the best na nagawang experiment at itong tinuturing niyang masterpiece. Kaya naman nalungkot siya nang isipin niya na kailangan niya itong patayin. At dito nga'y nagsimula na ang sagupaan sa gitna ng 8 Shining Generals at nitong si Paladin Morris. Then switching of scenes, nagkaroon na naman ng alitan sa gitna ni Yuno at nitong si Lucius. Habang nagtatalo ang dalawa, tinatanong nitong si Lucius si Yuno kung sino daw bang mauuna. Mauuna daw ba na matalo matapos nitong si Yuno itong si Lucius o mauuna ba na mamatay ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa Paladins at sa mga Angels? Pero buti na lamang, meron ditong nagsalitang boses mula sa isang malapit na speaker. At yun ay walang iba kung hindi si Millie Maxwell. Na nagpapakita lang guys na ang karakter na ito na nanggaling sa isa sa mga movies ng Black Clover na ang Sword of the Wizard King ay isang canon character na ngayon. Nag-appear na siya ngayon sa main series at dito kasama niyang iilan pang mga nakalaban ni Asta before, ang mga miyembro ng Eye of the Midnight Sun, si Sally, si Rados, si Valtos at maging itong si Makusa. Ayon dito, nagawa ng paraan ng mga ito para makapag-experiment at makapag-create ng ammunition gamit ang parte ng katawan ni Asta na merong anti-magic. At sa pamamagitan nun, nakapag-create silang para bang mga bullets
mga bala na nagko-contain ng anti-magic na once tumama ito sa mga angels ay nawawalan sila ng magic for 5 seconds. Dahil doon hindi sila makagalaw at saka naman sila ginagamitan nitong Serates ng kanyang corpse magic. Sa pamamagitan nun, natatrap niya ang soul ng mga angels na ito. At hindi lang yan, pumasok na rin sa laban ang mga elves. Specifically, itong si Patri. Na kung iisipin nyo guys, napaka-OP nitong si Patri kahit sabihin natin na napakalalakas na nila ngayon. Kasama niya ang isa pa sa kanyang mga matalik na kaibigan na itong si Raya. Ang nakita natin na nakipagsagupaan dati kay Mereoleona na mayroong napaka-unique na copy magic. Na dahilan kung bakit mas lalo pang namamangha ngayon itong si Mimosa kay Asta. Kahit walang malay si Asta, sinasabi niya kay Asta na napakagaling daw niya. Maging ang mga former enemies nila ay tinutulungan na sila ngayon. Ngayon sa pagpapatuloy naman at sa pinakahuling chapter para sa release na ito ng chapter 383, nagpapatuloy pa rin ang laban sa gitna nitong si Lucius at nitong si Yuno. However, pagdating dito, kakaiba na daw ang intensity. Napakatindi na ng sagupaan ng dalawang ito. Nagkakaroon sila ng panibagong spells. Knowingly napakaraming ninakaw na spells nitong si Lucius, napakarami din ng spells na magagawa niyang combination. Gayon din naman dito kay Yuno. Dahil napakatalino ni Yuno, napaka-talented at ngayon meron pa siyang 3 different types of magic. Lalong-lalo ng anti-magic, napaka-crafty din niya kaya napakaraming spells din na nagagawa niya. Habang unti-unting tinatakot ni Yuno itong si Lucius, na yun daw palang dahilan kung bakit kinatatakutan niya si Asta. Dahil alam niya na hindi niya mapepredict ang kahit na anong mga bagay na umiikot dito. To the point na ang iniisip nga niya ng mga walang kwentang pieces, nagiging kakampi pa ngayon ni Asta. Pero tinawanan lang siya nitong si Lucius habang sinasabi na walang kwenta daw ang lahat ng ginagawa nilang pag-resist dahil this is all just to buy time. Kahit anong gawin nila, hindi naman sila mananalo. Pinapatagal lang nilang laban and eventually, once na mag-run out daw itong si Yuno ng kanyang anti-magic, dudurugin na siya ni Lucius. Nagpatuloy ang pag-atake ng napakarami pang mga angels dito kay Mimosa na gusto lang naman na i-heal si Asta para makabalik na siya sa battlefield. Kaya naman dito ay dumating na ang dalawang mga miyembro ng Vermilion family. Walang iba kung hindi si Kirsch at itong si Leo. Kung nakalimutan nyo na guys, itong si Kirsch ang isa sa napakalakas at napaka-wide range ang magic ng Cherry Blossom magic na nakita natin na labanan ni Asta noon. At ang pangalawa naman, nanggaling din sa Vermilion family na itong si Leo, ang isang user ng fire magic na napaka-OP din. Pero wag kayong malilito, although Vermilion silang tatlo, itong si Kirsch ay ang kapatid ni Mimosa at pinsan lang niya itong si Leo. Pinagpatuloy naman ni Mimosa ang pag-recover at ang pag-heal kay Asta, pero dumating na sa punto na hindi na talaga sapat ang kanyang mana. Hindi na sapat ang kanyang magic para i-heal pa itong si Asta, kaya parang sumusuko na rin siya. Pero sa pagkakataong ito, dumating si Finral at itong si Charmy. Gamit ang food magic nitong si Charmy, specifically ang kanyang food recovery magic, pinakain niya ng pinakain itong si Mimosa para magkaroon ito ng mana at matapos yun, ginamit na ni Mimosa ang kanyang ultimate recovery magic na dahilan kung bakit completely na-heal niya talaga 100% itong si Asta. Nagising si Asta at sinabi niya na wait for me, Lucius. Now it seems magbabalik na ngayon itong si Asta para labanan si Lucius at para tulungan si Yuno. However, this is where the chapter spoiler ends and I suggest you guys na antayin nyo ang ating full chapter review para sa 3 chapters na ito. Para malinaw at para makita nyo talaga ang confirmation ng details at ang mga panels ng laban. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-follow at mag-like na kayo sa iba pang mga platforms na yon. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous Black Clover video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the full chapter review.